Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Aitoki po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat PH Update TV. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Isang napakagandang balita. Pangulong Bongbong Marcos magpapatayo na di umano ng panibagong Manila International Airport sa Bulacan. At napaisip tuloy ang taong bayan na mas pinili pa ni Pangulong Bongbong Marcos ang magpatayo ng panibagong airport kaysa palitan ng Ninoy Aquino International Airport. Dahil kahit palitan pa ito ng panibagong pangalan, ay ito pa rin talaga ang pinaka-worst airport sa buong mundo. Gawa ng mga dilawang grupo. Pero bago ang lahat mga kachika, Sa lahat na hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Banat PH Update TV, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, huwag mo nang patagalin yan. I-subscribe mo na yan at huwag mo rin kalimutang i-click ang notification bell para updated ka sa lahat ng bagong video na i-upload namin. At yun na nga mga kachika, tuloy na nga at wala nang makakapigil. Proyekto sa pagpapatayo ng panibagong Manila International Airport sa Bulacan, kasado na. At wala nang ang balak pa si Pangulong Bongbong Marcos. Napalitan pa ang pangalan ng NAIA dahil sa di umano'y ang pangit na ng imahe ng airport na ito sa buong mundo. Ang layunin ng New Manila International Airport ay tutulong na lumikha ng mga trabaho, mapabuti ang lokal na ekonomiya ng Bulacan at ang mga nakapaligid na rehiyon nito. Makakaakit ng pamumuhunan at mapalakas ang turismo. Ito ay bahagi ng isang mas malawak na proyektong pang-infrastruktura na naglalayong magpatayo ng mga bagong expressway at mass transit system para makatulong sa pag-decongest ng Metro Manila. Makakatulong ang paliparan sa pagbabawas ng pagsisikip sa Ninoy Aquino International Airport, gayon din sa iba pang paliparan sa the Greater Capital Region tulad ng Metro Manila at makapaligid na rehiyon upang mapagsilbihan ang kasalukuyan at hinaharap na pangangailangan ng pasahero. At ayon pa sa isang balita, New Manila International Airport, Philippines. New Manila International Airport, also known as Bulacan International Airport, will commence operation in 2027. The New Manila International Airport is being developed in Bulacan Province of the Philippines, also known as Bulacan International Airport. The project will meet the Philippines' current and future demand for air transport services and help in country's post-pandemic economic recovery. The government of the Philippines will fully own the new airport, which is being developed with an estimated investment of 735 billion pesos. The Philippines Department of Transportation DOTR signed a 50-year concession agreement with San Miguel Aerocity, the infrastructure unit of multinational conglomerate San Miguel Corporation, and September 2019 to construct the airport on a build-operate transfer basis. Construction on the new airport commenced in 2019 and it is expected to be completed in 2027. The airport will be developed in phases with an initial capacity of 35 million passengers a year and 100 million upon full completion. And quote, isa nga itong simbolo na hindi lahat ng pangako ay napapako. Dahil sa proyektong ito ni Pangulong Bongbong Marcos, tiyak na makikinabang hindi lamang ang kasalukuyan, pati na rin ang hinaharap na pangangailangan ng mga pasahero. At dahil nga sa balitang ito, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila,
Tama po yan, Mia. Kahit medyo malayo ay malapit pa rin. Alisin lang yung mga tiwaling kawani at yung tapat at nang gumanda naman ang Mia. Thanks PBBM, mabuhay ka. Tama, huwag nang gamitin ang NAIA para mabawasan na malaki ang traffic sa Manila. At alisin ang mga kawatan na employees sa NAIA at matulungan ng taga Bulacan. Totoo, sobrang bad image na sa buong mundo ng NAIA na yan. Kaya sana pagkatapos magawa ng New Mia Bulacan ay baguhin na ang name ng NAIA. Maging domestic airport at baguhin lahat ng magtatrabaho dyan. Sana matanggal na lahat yung nangingikil lang pera mula sa lahat niyang biyahero at biyahera. Isa ako at ang asawa kong Japan ang nakikilan dyan sa NAIA na yan. Kaya wala akong ganang umuwi. 7 years agong di umuwi. Ngayon mag 4 years na. Yes, Idol BBM. Gusto ko yan. Sana mawala na ang mga laglag bala at mga mandurugas dito sa Parañaque Airport. Dapat ibang mga tao ang ilagay dyan sa bagong airport natin. Huwag sa mga tao na galing sa Parañaque Airport. Yes, yes. Mr. President, based po sa briefing earlier, ano na po yung latest situation ng oil spill sa mga apektadong lugar sa Oriental Mindoro? Yung oil spill is malaki na naibawan sa pagsigaw ng oil. Pero nandiyan pa rin ang ating Coast Guard at pinapantay mo natin. Ngayon, nandun na tayo sa phase na ginagawa na ay yung mga leak kung sa bato ay sinasara na. Ang susunod dyan, hihigupin kung ano pa yung natira doon na oil, kung natira doon sa loob ng bato, nasa loob ng bato. Yung mas mahaba na pinag-usapan namin ay kung ano yung magiging livelihood. Dahil matagal pa siguro bago makapangista ulit. Dahil yung dagat ay hindi pa maganda ang sitwasyon. Hindi pa nakit. So, kailangan sabi namin, paano mga livelihood. So, yan ang gagawin. Yan ang ngayon ang gagawin natin. Yung doon may ginagawa, mga ng retraining. At yung DTI, kung ano yung meron na silang mga tinutulungan dito na MSME na pwede pa nilang dahil malakihin ang investment nila para sa small businesses. At tuloy-tuloy pa rin ang problema sa water supply. Yun, tinutulungan namin. Ang isang naisip namin na maaaring gawin para talaga mabilis na makabalik ang mga mangingisda ay hihingi tayo ng permiso sa ibang bayan sa kabila ng isla at hihingi tayo ng permiso para makapangisda. Yung mga tiga dito ay makapunta na doon. Nasa municipal waters na ng ibang bayan eh. Kaya kailangan ng permiso. So, oo, yun. Actually, there's several, pero there are two problems. One, municipal waters na ng ibang bayan. Kaya kailangan magkaroon ng usapan tungkol dyan. Yan ang gagawin ngayon ni Secretary Benhor Abalos. Kausapin niyo na yung mga hindi pa makapangisda ay makapunta ron sa kanila. Yung iba naman na possible fishing grounds, malayo naman. Kaya't kailangan natin Nagkakaroon ata ng problema yung audio nila guys. Medyo nawawala-wala yung audio tas maingay. isipin na maghanap ng mas malaki na bangka Ito medyo okay to. para makalaot sila ng mas malayo-layo. I'm sorry? Oo. Ano? Magsasaka muna sila. Yeah. Yes. Hello. Malaking problema dito yan sa Mindoro, kayo ang pinakakulang. Yung inaasahan namin ay yung mga submarine cable. Kasi may mga area na malapit naman dito na may surplus. So pwede tayong kumuha doon. Pero ginagawa pa lang yung mga submarine cable. Maghahanap na tayo ng renewables. Meron daw renewables na pwede ilagay dito. Siyempre yung solar, kahit saan sa Pilipinas, pwede naman natin gamitin. Yung wind power, pinag-aaralan nila. Baka pwede rin dito. Para hindi na umaasa ang Mindoro sa ibang lugar para sa kanilang kuryente. Yan. Well, we have to kailangan malampasan muna natin itong problema sa oil spill. Ayusin na muna natin. Patuloy naman yung mga pabahay, patuloy naman yan eh. Hindi basta't magkaroon ng MOU, ng LGU, at saka yung
yung Department of Human Settlements ay makakagawa tayo ng housing. Pero ang priority talaga sa ngayon is the effects of the oil spill at ano yung gagawin ng ating mga isda na kasunod habang nag-aantay sila ng mga isda. Thank you. Oh, hi. Sir, in March, you had an interview. You said you expect the cleanup to finish in 4 months. Is there a new deadline first with the cleanup, and second, and on how the government plans to deal with the ship contract? Oh, that's the second part first. The ship contractor we are cooperating. At lahat naman ng ating hinihingi sa kanila ay sinasabi niya na they take responsibility for what happened dito sa oil spill. So I think that maayos naman. Of course, initially, hindi tayo nakakasiguro kung ano ba talagang nangyari. But now that we know, as I said, the ship owners have taken responsibility for it and they will compensate yung ating mga tinamaan. And then yung deadline for the cleanup po? There's no deadline for the cleanup. I cannot make a deadline for the cleanup. If the wind changes, iba na naman yung timing. So it's useless for anybody to say the deadline is this day or that day. But there's really not much more that we can do in terms of controlling the oil spill. What we are now most concerned with is the cleanup in terms of the actual beaches and the actual oil that landed onto the shoreline. So yun ang patuloy na ginagawa. Yun ang naging cash for work for a while. But again, pabawas na ng pabawas yung lumalabas na langis, at pag nagawa na natin, naisara na natin lahat ng leak doon sa barko at mahigop na natin yung natira na langis doon sa loob, tapos na yung operation doon sa pagkontrol ng oil spill. Ngayon papunta na naman to sa babalik na naman tayo sa livelihood clean up sa mga beach, sa mga shoreline. Pero ang critical ngayon ay walang hanap buhay pang tao, yun ang inuuna namin na magkaroon ng livelihood. So the oil spill, we are at the mercy of the weather. At the mercy, buti na nga nag-amihan na, pero medyo hindi na, yung inaalala natin na talagang papasok ay hindi naman masyado. Ngunit na may tama pa rin, and there are many affected barangays, and that's what we are trying to do. We are trying to find alternative livelihoods for them until they can go back to their old fishing grounds. Okay? At yun na nga mga kachika. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.